Kumusta guys? So ito, ayaw mag-start ng ating motor. So pag sinitch mo yung key, ayun guys, oh, pag switch mo ng susi, blanco lang yung panel tapos naka-indicator yung battery. So check natin ang lobat itong ating battery. Pero ang tanong, 1 year pa lang ito eh. Ba't kaya? So, kailangan nating buksan ito. So, tinanggal ko na yung cover guys. Para ma-check natin itong battery natin. Ayan. So, yan. Kailangan may tester tayo para i-check natin kung ilang volts ito. So, yan. I-set natin siya sa sa kahit 20 volts DC. Ayan, tapos i-tap natin yung negative, syempre doon sa negative terminal. Ayan, tapos doon sa positive naman yun, yung pula guys. So nakikita nyo guys, 9.42. So ang baba niyan, dapat yan nasa 12.4 ganyan. So talagang hindi niya kaya pa-startin guys. Yan o, 9.4. Ang baba guys. So need natin itong i-charge or gagamit tayo ng jump starter. So subukan natin yung nabili ko guys para lang umi-start ito. Ayan, so ang tanong, bakit kaya na-drain ang battery? So ito na guys, oh. Ito na yung aking nabili sa Shopee na jump starter. So itatap lang natin do sa positive, yung red. Yun, iipit lang natin yung negative para magkaroon siya ng power. Yun, so mahalagang meron kayo nito guys, jump starter, para just in case. Ayan o, buti na lang dito ako sa bahay, dito sa bahay na lobat, ka problema guys o. So ganyan lang, itatap nyo tapos i-on nyo lang yung power bank, tapos paanda rin natin. Ito guys, naka-mute yung sound ko kasi maingay yung background ko, kaya voice over muna tayo guys. So ayan o, start na guys. Ayan, so pwede na natin tanggalin itong kasi umi-start na siya. So magkakarga na lang yung battery guys. Nalobat nga guys ang ating battery. So yan po, makikita nyo, check natin, kailangan nasa 12 volts siya, 12.4 ganyan. So yan, nasa 11.5 pa lang. Hayaan muna natin guys na umandar para magkarga talaga yung battery. So tanggalin na natin. Ayan, ayun. So okay kung may ganito kayong jump starter guys. So yan to, mabibili to sa Shopee guys. Marami sa Shopee, yan sa Lazada. Yan. So, yan, check ko na bakit kaya na-drain ang ating battery. So, hayaan lang muna natin guys kasi mababa pa guys eh. Hayaan muna natin siya magkarga. Tapos ito pala guys, pag hindi talaga umabot ng 14 volts, kasi kailangan pag nakaandar yan, nasa 14.2, ganun ang pinaka niya. So, ibig sabihin good pa yung battery mo. Pero ito guys, nasa 12 pa lang, pero umaandar na siya. So, kailangan muna natin hayaan muna. Yan, update ko kayo guys. So ito after ilang minutes, siguro mga 10 minutes, so ganun pa rin siya, pero tumataas naman. Ayan. So hayaan muna natin. Ayan. So kailangan din itong matry ng itakbo para talagang mag-charge. Ayan, update ko kayo guys ha, para malaman natin kung talagang sira na ba ang ating battery or nalobat lang. Okay, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa YouTube channel ko guys, and follow sa aking FB page, LNP Vlogs. Yan, pa-follow naman and subscribe sa YouTube channel guys. Guys, update ko kayo. So nagamit ko kahapon, pumasok ako sa office.
So, nag-charge naman siya ng hanggang 14 volts. So, okay pa yung battery natin na ano lang, na lobat lang ng hanggang 9 volts. So, kala ko bibili ulit ako ng battery kasi parang 1 year mahigit pa lang yun eh. So, ngayon pumasok ako kahapon sa office and pagdating ko dun 14 volts naman. So, okay naman. Okay pa yung battery natin, guys. So, yun lang, guys. Pag ganun, pagka nanalobat kayo ng ganun, wag ka muna kayong bibili ng bagong battery. Try mo na i-charge yung battery. Okay?